eksaktong alas 2:17 ng madaling araw sa loob ng Kazan Gorbunov Aviation Plant. Ito ang pinagmula ng 260M, ang tanyag na White Swan, na isang asset na nagkakahalaga ng $270 milyong. Ito rin ang parehong 200, 60 na nakita nyo sa nakaraang video, na kasalukuyan pa rin kinukumpuni matapos ang strike sa Engels 2 Air Base. Biglang sumabog ang engine intake ng NK-3202 dahil sa isang matinding thermal event. Kumalat ang apoy. Nagkaroon ng chain reaction na tumupok sa pinakamahahalagang component stockpile sa loob ng pasilidad. Ilang oras lang matapos gumanti ang Russia, gamit ang 156 na drones na sumunog sa Kiev, nagdulot ng blackout sa Odessa at nagpatigil sa mga tren sa Zhytomyr. Dumating na ang singil. Isang 206 na po ang permanenteng nawala sa serbisyo. Galit na galit ang Russia. Tila ang pag-atake ng Ukraine sa 200, 6 sa Engels 2, ay lumampas na sa red line ni Putin. Noong January 12, 2025, nagpakawala ang Moscow ng malaking wave ng 156 na drones at missiles sa buong Ukraine. Nasusunog ang Kiev. Nawala ng kuryente sa Odessa at paralisado ang mga rail network sa Zhytomyr. Para sa Kremlin, tagumpay ang kanilang misyon. Naniniwala silang nabigyan na nila ng leksyon ang Ukraine. Ngunit habang nagdiriwang ang mga Russian general sa kanilang ganti, 700 milya sa silangan, ibang klaseng kalkulasyon ang ginagawa. Hindi headline ang hinahanap ng Ukraine. Ang target nila ay ang mismong lalamunan ng kalaban. Nakafocus ang kanilang mga mata sa Kazan, partikular na sa Kazan Gorbunov plant. Hindi lang ito basta pabrika. Ito ang tanging lugar sa mundo na kayang gumawa at mag-repair ng NK-3202 engine. Ang mga 55,000 pound thrust engines na ito, ang mismong puso ng Tu-160M fleet. Kapag huminto ang Kazan, hihinto rin ang White Swan. Iyon ang katotohanan. Alam ko ang iniisip niyo. Isang malaking hamon ang paglapit sa pabrikang ito. Matatagpuan ito 750 milya mula sa border at protektado ng isang layered A2/AD umbrella. Nariyan ang S-400 Triumph na nag-i-scan sa outer perimeter para sa anumang lumilipad na mas mataas pa sa ibon. Mayroon ding Buk M3 batteries para sa mid-range at makapal na forest ng Pantsir S1 at Tor M2 systems para sa point defense. Nariyan din ang Krasuka 4, isang electronic warfare beast na kayang gawing useless noise ang mga GPS signal. Matapos masunog ng isang drone ang isang fuel tank dito noong nakaraang Enero, lalong pinalakas ng Russia ang depensa gamit ang mas maraming Pantsir. Mabigat ang strategic dilemma. Ang pagpapadala ng mga F-16 para sa isang deep strike gamit ang Storm Shadow ay parang one-way ticket lang. Kayang mag-lock on ng S-400 mula sa layong 250 mil. Isang 4.0 anime interceptor sa bilis na Mach 14 at mawawalan ka na ng isang multi-million-dollar jet. Ang paglunsad naman ng solong Neptune missile ay magsisilbi lang na mamahaling target practice para sa Buk M3. At ang simpleng drone swarm kung nilipad silang mag-isa, dudurugin lang ng mga 30mm cannon ng Pantsir ang 70 drones bago pa man nila maamoy ang jet fuel sa tarmac. Alam ng Ukraine na hindi sila pwedeng dumaan sa harapang pinto. Kailangan nilang pilitin ang lock. Nakaset na ang bitag. Mapipilitan na ang Russian air defense sa isang systemic overload. Pipili sila sa pagitan ng mga multo sa stratosphere o ng mga assassin na gumagapang sa tubig. Kahit ano pang piliin nila, magkakaroon ng napakasamang umaga ang White Swan. Alas 2 ng madaling araw, dalawang F-16 ang lumipad. Naglabas sila ng 15 decoy UAVs na ginaya ang radar signature ng isang Storm Shadow. Kasabay nito, 6 na long Neptune missiles ang umakyat sa 30,000 piye.
na kumikinang na parang mga flare sa Russian search radars. Sa loob ng isang madilim na Russian command bunker, ang Nebo M radar, ang high-tech na mata ng Kazan Defense, ay biglang naglabas ng sunod-sunod na babala. Sa layong 250 milya, may malaking paparating. Para sa mga Russian operator na nakatitig sa kanilang green screens, ito na ang kanilang worst-case scenario. Isang mass wave ng Storm Shadow cruise missiles at mga mapaminsalang Long Neptune. Ngayon, kung isa kang Russian radar operator, hindi ka mag-aalinlangan. Ilang taon ang sinasabi sa iyo ng S-400 Triumph, ang pinakamahusay sa mundo. Kaya gagawin mo ang eksaktong itinuro sa iyo. Bubuksan mo ang safety covers, ilolock ang mga target, at pakakawalan ang mga interceptor. 840N-6E missiles na bawat isa ay kasing haba ng poste ng telepono ang humarurot mula sa kanilang launch rails. Pumasok sila sa madilim na langit sa bilis na Mach 14. Isa-isa, kumislap ang mga monitor ng Russia na may mga target destroyed icons. 10 decoy sa 3 Long Neptune missiles ang naging debris sa impapawid. Sa loob ng bunker, nagdiriwang ang lahat at nag-aapiran pa. Kumbinsido ang mga operator na nailigtas nila ang pabrika at karapat dapat sila sa medalya. Ngunit narito ang henyong detalye na nakakaligtaan ng marami. Hindi lang basta nawala sa Ukraine ang mga asset na yon, ginastos nila ito. Ang 10 Storm Shadow na yon ay mga MALD-style decoys lang pala. Mga murang drone na nilagyan ng radar reflectors. Isipin nyo ito na parang nagpadala lang ng mga cardboard cutout sa isang matinding barilan. Naloko ng Ukraine ang Moscow na mag-aksaya ng 8 sa kanilang pinaka-advanced na multi-million dollar interceptors para lang pumatay ng mga lumilipad na plastic at aluminum. Isa itong masterclass sa ROI. Gamit ang isang $20,000 na decoy para pilitin ang kalaban na gumamit ng $2 milyong na missile. Habang nagdiriwang ang mga S-400 crew at nagkakarga ng mga bagong tube, wala silang kamalay-malay sa mga totoong mamamatay tao. Dahil ang radar ng S-400 ay optimized para mag-scan sa stratosphere para sa mga high-speed jets, nahihirapan ito sa tinatawag na ground clutter. Parang naghahanap ka ng isang particular na langgam sa iyong damuhan habang nakatingin sa telescope sa buwan. Sa pamamagitan ng pagdaan sa Volga River sa taas na 200 at 60 piye lang, ang swarm ng 70 Liuti drones ay halos hindi makita. Literal silang nagtatago sa kurbada ng mundo at sa mga pampang ng ilog. Tumatawa ang Russian command sa pag-aakalang wala na ang panganib. Wala silang ideya na habang abala sila sa paghuli ng mga langaw sa itaas na bahagi ng atmosfera, ang tunay na strike force ay gumagalaw pa rin sa bilis na 100 milya bawat oras. Tahimik, walang katapusan, at 12 minuto na lang ang layo. Tapos na ang phase 1. Matagumpay na nadepensahan ng Russia ang langit. Ang problema, hindi langit ang inaatake ng Ukraine. Lupa ang tinitira nila. At ang pinto ay nakabukas na para sa pagkabigo ng susunod na 3 layer ng Russian defense. 2:05 ng madaling araw. Tumawid ang swarm sa 70 milya perimeter. Ngayon, seryoso na ang labanan. Kung ang S-400 ang long-range telescope ng militar ng Russia, ang Buk M, 3 naman ang middle manager ng kamatayan. At hindi tulad ng mga nasa likod, ang mga operator na ito ay hindi madaling maloko ng mga decoy. Sa loob ng Buk Battery Command Vehicle, malamig at professional ang atmosfera. Walang high fives dito, puro lang ugong ng cooling fans at ang tunog ng 3D radar lock. Ang mga system na ito ay sadyang dinisenyo para makakita ng mga low-flying objects sa gitna ng ingay sa lupa. Pinaikot ng 2 battery ang kanilang mga turret at sa loob ng ilang segundo, 14 M3, 17 M missiles ang lumipad ng may nakabubulag na bilis. Ang langit sa ibabaw ng Volga River ay nagmukhang eksena sa isang big-budget action movie.
Hindi lang lumilipad ang mga missiles na ito. Nangangaso sila. Sa unang pagkakataon niyong gabi, naramdaman ng mga Ukrainian operators sa Kiev ang pressure. Nagsimulang mag-flash ng pula ang telemetry screens habang biglang nawalan ng koneksyon sa 20 LUT drones. Isang Neptune missile ang direktang tinamaan sa fuel tank nito na nagresulta sa isang malaking fireball na nagliwanag sa ilog. Sa loob ng Russian Command Center, lumaki ang mga mata ng mga general. Akala nila ay nahanap na nila ang paraan para matigil ang lahat. Para sa kanila, nagkakawatak-watak na ang swarm. Nakikita nila ang mga pagkawala sa kanilang screens at inakalang tapos na ang misyon. Nagdiriwang ang Russia sa tila isang milagrong pagbawi. Ngunit dito na papasok ang AI brain ng 2026 na edition LUT drone na magpapabago sa lahat. Hindi lang ito mga remote-controlled na laruan. Sila ay mga lumilipad na computer. Sa sandaling madetect ng mga onboard sensor, ang isang book radar lock, ang mga drone ay nagsasagawa ng evasive cascade. Nagsisimula silang umiwas at magmaniobra. Kinakalkula ang hangin at radar pulse intervals sa loob lang ng milliseconds. Isipin nyo ito, ang Buk M3 ay parang isang masungit na matanda na may mahal na shotgun. At ang swarm ay isang ulap ng mga galit na bubuyog. Maaring makatama siya ng ilan, pero hindi niya kayang pigilan ang buong ulap. Lalong bumaba ang lipad ng mga drone, ginagamit ang terrain masking para ilagay ang mga limestone cliffs at makakapal na puno sa pagitan nila at ng mga Russian radar. Isa itong high-speed slalom sa taas na 200 piye. Ang mga Russian missiles na dinesenyo para sa mabilis na jet ay nahihirapang i-track ang mga target na literal na nagtatago sa likod ng mga puno ng pinog. Sa 14 na Russian missiles na inilunsad, 65% ang hindi tumama sa target. Bumagsak lang sila sa putik ng ilog o sumabog sa mga bangin ng Volga nang walang pinsala. Ang tensyon sa Russian bunker ay napalitan ng pagkalito. Inasahan nilang malinis na ang screen. Ngunit nang mawala ang usok, 50 drones at 2 Neptune missiles ang nandoon pa rin. Mas malapit, mas mabilis, at mas determinado. Halos manalo na ang Russia sa middle round, pero buhay pa rin ang swarm. Nabigo ang mga middle manager na tapusin ang deal at ang mga drone ay pumapasok na sa 20 milya red zone. Dito na naghihintay ang mga Pantsir guns at magiging napakaingay na ng paligid. Alas 2:00 ng madaling araw. Ang swarm ay wala pang 20 milya mula sa Kazan plant. Nasa dead zone na tayo. 5 Pantsir vehicles at 2 Tor units ang sabay-sabay na nagpaikot ng kanilang mga turret. Ang tahimik na gabi ay nabasag ng tunog ng dual 30mm autocannons. Ang mga baril na ito ay nagpapaputok ng halos 5,000 rounds kada minuto. Isipin niyo ang isang pader na nagliliyab na green tracers na humahati sa langit. Isa itong surgical violence. Nagsimulang durugin ng Pantsir ang Ukrainian swarm. Ang mga missile na tulad ng 5-7 E6 ay humararot. Ginagawang confetti ang mga LUT drones. Sa loob lang ng ilang segundo, 25 drones ang naglaho. Isa sa 2 natitirang Neptune missiles ang direktang tinamaan ng Tor M2 at sumabog sa himpapawid. Sa loob ng Russian point defense vehicles, pinapapawisan ang mga operator, pero nakangiti sila. Nakikita nila ang dami ng kanilang napatumba. Akala nila ay tuluyan na nilang napigilan ang pag-atake. Para sa sinumang nakakakita, tila bagsak na ang Ukrainian swarm. Mukhang matatapos ang misyon sa isang malaking kabiguan. Ngunit, ito na ang sandali kung saan ang overload cascade ay papasok sa huling yugto nito. Hindi nagpanik ang swarm, kundi naghati-hati ito. Isa itong pre-programmed tactical maneuver na ikinagulat ng husto ng mga Russian. Ang mga natitirang drone ay nahati sa 3 grupo. Ang Group 1, ang mga sacrificial lambs, ay direktang sumugod sa mga Pantsir radar arrays. Hindi nila sinusubukang mabuhay,
kundi pilitin ang mga system na mag-focus sa kanila. Ang Group 2, ang mga digital assassins, ay nag-activate ng short-range ECM jammers. Pinuno nila ang mga Russian frequency ng electronic noise. Partikular na, tinatarget ang mga fire control links. Sa loob ng 45 critical na segundo, 2 pansir units ang nabulag. Napuno ng static ang kanilang mga screen at huminto ang kanilang mga baril. Parang isang waiter na hininga ng 10 magkakaibang order ng sabay-sabay. Nag-lock up lang ang system. Sinubukan ng mga TOR-M2 units na punan ang pagkukulang, nablunsad ng 8 pang interceptors at nagpabagsak ng 8 pang drones. Sumisigaw na ang Russian command sa radyo. Nakuha na natin sila. Wala na ang swarm. Mali sila. Habang abala sila sa pakikipaglaban sa static at distraction, ang Group 3, ang strike group, ay nakalusot sa puwang. 22 Liuti drones ang nasa loob ng final perimeter. Todo bilis silang gumagalaw. 50 pie lang ang taas mula sa lupa. Umiiwas sa mga chimney ng pabrika. Napakabigat ng tensyon. Nawala si Ukraine ang 60% ng kanilang swarm. Sa papel, isa itong bloodbath. Pero sa katotohanan, ang mga nawalang drone na yon ang naging bayad para makarating ang mga totoong killer sa pintuan. Patuloy ang ugong ng mga baril ng Russia. Ang mga missile ay patuloy na lumilipad na parang mga galit na bubuyog at ang hangin ay makapal sa amoy ng puybura. Ngunit nagbago na ang kalkulasyon. Gumastos ang Russia ng bilyon-bilyon para itayo ang pader na ito at nakahanap ang Ukraine ng paraan para mapapikit ito sa loob ng 45 segundo. Iyon lang ang kailangan nila. Ang White Swan ay 120 segundo na lang ang layo mula sa isang marahas na gising. 2:15 ng madaling araw. Wala pang 5 milya ang layo natin mula sa Kazan plant. Ito na ang huling hantungan. Ilalabas na ng Russia ang kanilang huling alas, ang Krasuha-4 electronic warfare system. Ang hangin sa paligid ng pabrika ay naging puno ng invisible electromagnetic energy. Hindi lang ito jammer. Isa itong black hole para sa mga signal. Agad na nawala ng GPS. Naglaho ang mga satellite links. Ang radio communication ay naging puro static na lang. Sa loob ng Russian Command Center, kampante na sila. Inakala ng mga opisyal na nabulag na ang mga drone. Kung walang GPS, ang isang normal na drone ay babagsak lang o lilipad ng paikot-ikot. Para masiguro, nagpaputok ang isang TOR-M2 battery, dinurog ang 5 pang Liuti drones habang lumalaban ang mga ito sa electronic storm. Para sa mga Russian, ito na ang huling tagumpay. Akala nila ay napatay na nila ang utak ng Ukraine. 17 drones na lang ang natira mula sa 70. Ibig sabihin, mas mababa sa 25% ang survival rate. Malamang ay ginagawa na ng mga Russian general ang kanilang tagumpay na ulat para sa Kremlin. Ngunit narito ang plot twist na gagawing strategic disaster ang isang defense win. Hindi na nakikinig sa radyo ang mga Liuti drones. Pumasok na sila sa silent hunter mode gamit ang high-precision laser wing gyroscopes at AI-driven optical sensors. Katulad ito ng makikita sa mga high-end na self-driving car. Nakikita ng mga drone ang lupa. Inihahambing nila ang layout ng pabrika sa mga preloaded satellite imagery sa kanilang memorya. Hindi nila kailangan ng piloto. Hindi nila kailangan ng signal. Kailangan lang nilang makita ang hugis ng hangar. Habang ang Krasuha-4 ay sumisigaw sa kawalan, ang 17 na titirang drones ay nagsagawa ng isang perpektong pre-programmed final dive. Eksaktong 2:17 ng madaling araw, physics na ang bahala. Hindi lang basta tumama ang 17 drone sa pabrika, tinamaan nila ang mahinang bahagi ng 260M. Ang kanilang specialized heat warheads ay sumabog sa loob ng engine intakes. Pinag-uusapan natin ang isang directional jet ng plasma na umaabot sa 5,200 degrees. Sa temperaturang yon, ang high-grade titanium na hindi na mapalitan ng Russia dahil sa mga sanction
ay hindi lang basta natutunaw. Nasisira ang structural integrity nito agad-agad. Ang NK-3 202 engine ay hindi lang nasira, kundi literal na nalusaw. Ang pangalawang impact ay tumama sa kalapit na component warehouse. Nagsimula ang isang chain reaction thermal event habang nagliliyab ang mga jet fuel at lubricants. Tagumpay ang defense ng Russia kung bilang ang pag-uusapan, pero isang malaking kabiguan sa resulta. Nabagsak nila ang karamihan ng swarm, pero hindi nila napigilan ang 17 na talagang mahalaga. Ang White Swan ay hindi na isang strategic bomber. Isa na itong $270 milyong na paperweight na nakababad sa tunaw na titanium. Nadepensahan ng Russia ang langit, pero natalo sila sa giit sa lupa. Hindi kailangan ng Ukraine na manalo sa laban. Kailangan lang nilang ihatid ang singil. At ang singil na yon ay dumating sa pinakamahalagang paraan. Nang tumama ang 17 Luty Jones sa engine intakes, hindi lang sunog ang idinulot nito. Nagdulot ito ng catastrophic structural compromise sa pinakamahalagang aviation asset ng Russia. Sa 5,200 degrees, ang high-precision titanium fan blades ng NK-3202 engines ay hindi lang nayupi, kundi tuluyang nalusaw. Gumastos ang Ukraine ng halos $850,000 para sa swarm na yon. Kapalit nito, napatigil nila ang isang $270 milyong na strategic bomber at nawasak ang warehouse ng mga engine components na hindi mapapalitan ng Russia dahil sa titanium sanctions. Iyan ay isang return on investment na higit sa 30,000%. Ngunit ang totoong pinsala ay hindi lang ang sunog na bakal. Ito ay ang systemic collapse na kasunod nito. Ang Kazan-Gorbunov plant ay ang tanging pasilidad na humahawak sa mga particular na engine na ito. Sa pamamagitan ng paglumpo sa mga test benches at component stockpile, hindi lang isang eroplano ang sinira ng Ukraine. Nilagyan nila ng malaking under-repair na signage ang buong 260M production line. Ayon sa mga eksperto, maantala nito ang strategic bomber output ng Russia na hindi bababa sa 18 buwan. Sa isang giit ng attrition, ang 18 buwan ay parang habambuhay. Narito pa ang strategic headache. Nahaharap ang Moscow sa isang mabigat na dilema. Iwan ba nila ang kanilang mga bombers sa Kazan at isapalaran sa isa pang thermal event? O ilipat ang mga ito sa Olenia Air Base sa Arctic Circle? Ang paglipat sa kanila ng 2,000 milya ang layo ay mukhang ligtas, pero isa itong logistical nightmare. Ibig sabihin nito ay mas maraming flight hours, mas maraming wear and tear sa mga engine na hindi nila maayos, at mas kaunting oras para bantaan ang Ukraine. Ano sa tingin nyo? Ang drone swarm ba ang tinatawag na ultimate great equalizer? O sadyang minalas lang ang Russia sa gabing yon? Kung sa tingin nyo ay isa itong masterclass sa ROI, i-hit ang like button. At para sa mga tech geeks sa comments, alin ang mas kahanga-hanga? Ang mga F-16 decoys na bumulag sa S-400 o ang mga AI-driven drones na binaliwala ang electronic warfare. I-type ang decoy o AI sa ibaba. Siguraduhin nakasubscribe kayo para hindi nyo mamimiss ang susunod nating deep dive sa math ng modern warfare. Paalam muna sa ngayon.